President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating OSA Chief Mau Aplasca inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman. Senate President Cayetano binigyang diin na hindi sila kaaway ng Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa Senado na bumalik na sa trabaho. Umano si Senate President Alan Peter Cayetano, suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at si Senator Robin Hood Padilla sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa mula sa Senate premises para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Kaya naman reklamong obstruction of justice ang hinaharap ng mga ito ngayon sa Office of the Ombudsman kasunod ng mga nangyaring gulo sa Senado. Ayon kay Kiko Aquino D., convener ng Tindig Pilipinas, partikular na naging partisipasyon ng mga ito ay ang paglalagay kay Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado. Ayon na rin sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano, pagpapaputok ng baril ni Osaa Aplasca na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng empleyado sa gusali at pag-amin ni Senator Padilla na pinasakay niya si De La Rosa sa kanyang sasakyan nang umalis ito sa Senado. Nagkaisa ang Senate Minority Bloc na nananawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na bumaba na sa pwesto. Kasunod ito ng hindi muling pagsipot ng mayorya ng mga senador sa sesyon kahapon June 2. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang panawagan sa kanyang pagbibitiw ng iba't ibang sektor at mula sa 11 miyembro ng minority bloc sa Senado. Ayon kay Cayetano, tila mayroon ng hatol laban sa kanya ang ilang religious sectors at business groups na humihiling ng kanyang agarang resignation sa halip na humingi ng paliwanag. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong. Hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority. Inilarawan ni Cayetano ang mga panawagan ng minority bilang isang drama o playbook na naglalayong guluhin ang operasyon ng Senado. Sinabi niya na ang mensahe ng minority na pumasok kayo, duwag kayo at resign ay paraan lamang upang makuha muli ang kontrol sa mga komite. Hinamon nito ang mga kritiko na ipakita ang suporta sa Senate minority at bibitawan niya ang kanyang pwesto sa pagka-Senate President. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami. Tapos sasabihin nyo magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng NBI dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na Pinali ngayon ni Senator Panfilo Lacson kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naging pahayag nito nang magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13. Sa pahayag ng minority senator, sinabi nito na mistulang under attack sila ngayon ng kasalukuyang liderato. Labis ding ikinalungkot ni Senator Lacson ang estilo ng pamumuno ni SP Cayetano na idinaraan na lang sa social media ang kanyang mga pahayag. Sa halip na harapin ng personal ang sitwasyon, hindi rin akmaaniya na panay pasabi lang o ipinapaabot lang sa kanila ng liderato ng Senado ang pagsuspindi ng sesyon at iba pang direktiba sa mga kawani at tauhan ng institusyon. Sana walang spillover dito sa impeachment trial, no? I hope that regardless of the situations happening in the Senate, I hope they will be reminded that this is one of our constitutional duties to the sovereign Filipino people
There is no option to stop. There is no option to delay. Mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong Lunes, hindi na sumipot ang majority senator sa plenaryo ang mga ito. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming kailangan gawin dahil na rin sa krisis sa langis. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking baka magka-supplemental budget, baka magpaka-amyendahan namin ang mga ibang batas. Pati LEDAC, handa na kaming pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung dahilan. Sabi ko, hindi siya, ready kami end time. I think twice ko na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC end time. Ang problema, naglalabi nga yung 11 yung minority na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition. Ang masama, wrong information pa bibigay. So kung may nakikinig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it be in the 11 minority, ay say giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Ayon kay VP Sara, batid ngayon kung papaanong ginagamit ang mga institusyon at pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Imbes na tutukan anya ang mga tunay na problemang kinakaharap ng mga Pilipino, sinabi ng Vice Presidente na mas ginagamit umano ang kapangyarihan upang mapatahimik ang mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. Sa ikalawang huling sesyon ng plenaryo ng Kamara bago magtapos ang first regular session ng 20th Congress, pinatalsik bilang miyembro ng kapulungan ng Kongreso si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito ay matapos pagtibayin ng report at rekomendasyon ng House Ethics Committee na expulsion dahil sa paglabag sa panuntunan ng Kamara at Code of Conduct for public officials and employees ng bagitong kongresista. Sa pamamagitan nito ng botong 265 pabor, 14 na tutol at 8 abstentions. The formal investigation revealed substantial evidence that Representative Barsaga engaged in a pattern of highly disruptive, discourteous, and disorderly behavior that directly obstructed plenary sessions and desecrated parliamentary solemnity. Kabilang sa mga sumuportang mapatalsik si Barsaga ay ang anak ng namayapang dating congressman na si Romeo Aco dahil sa anya'y matitinding paninira na binanggit nito laban sa kanyang ama. Samantalang kwestiyon naman ng ilang miyembro ng House of Representatives ang ipinataw na parusa sa nakababatang kongresista. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalong alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet. Wala ka pang decision, pero it's open. Well, I'm open to everything. Mga ganun pag-uusapan muna natin. But we'll see. Naniniwala rin si Barsaga, sangkot umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang expulsion. Pero nang tanungin ito kung may ebidensya ba siya sa kanyang paratang, ang tugon nito, I don't have any personal grievances against the congressman, my fellow congressman, kasi utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod, baka matanggalan sila ng budget. Marcos, whose son is the majority leader. I've been